Si Mang Ruben, 72 taon, dating karpintero, araw-araw siyang umuubo kahit walang sipon. Konting lakad paakyat, hinihingal. Nasanay na lang siya sa ganito, akala niya parte ng pagtanda. Pero isang araw, habang pauwi mula sa palengke, napahinto siya sa gitna ng kalsada. Hindi dahil sa traffic, kundi dahil hindi siya makahinga. Na-diagnose si Mang Ruben ng COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sabi ng doktor, hindi ito biglaan dahil sa mga tao ng maling pagkain, kulang sa sustansya, kulang sa tinatawag nating lakas baga. Kung ikaw ay tulad ni Mang Ruben, madalas ubuhin, hingalin kahit walang sipon, o parang laging barado ang dibdib, hindi pa huli ang lahat. At ang magandang balita, may 8 pagkaing kayang tulungan ang baga mong lumakas, luminis, at makahinga muli ng maluwag. Ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Para sa lahat ng senior na gusto pa ring makalakad ng hindi hinihingal, makatulog ng walang ubo, at makaiwas sa pulmonya kahit 80 taon na. Pero teka, kailan mo huling inisip ang baga mo? Hindi ba't mas madalas nating iniisip ang puso, tiyan, asukal sa dugo, pero nakakalimutan natin ang organ na walang tigil sa trabaho, 24 na oras kada araw? Ang baga ang unang tumatanggap ng usok, alikabok, virus, lamig, pero siya rin ang huling inaasikaso. Kaya ngayong may pagkakataon ka na, bakit hindi mo ito ibigay sa sarili mo? Sa bawat pagkain na tatalakayin natin, may kasamang paliwanag kung paano ito gumagana sa loob ng katawan, gaano kadalas ito kainin, at bakit ito minsang binabaliwala pero sobrang makapangyarihan. May mga pagkain na dati mong nilalayuan, pero baka sila pala ang tunay na kakampi ng iyong paghinga. At habang nanonood ka, baka may mapansin kang, ako yan ah. Kung oo, ibig sabihin ay may dahilan kung bakit ka nandito. May panahon pa para baguhin ang takbo ng kalusugan mo. Kung may natutunan ka agad sa unang bahagi, i-comment mo sa baba ang salitang lakas baga. Para malaman naming kasama ka pa rin sa laban para sa mas malusog na paghinga. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa isang simpleng pagkilos. Ngayon, huwag mong i-skip ang alinman sa 8 pagkaing ito. Sa pangatlo, malalaman mo kung bakit ang isang prutas na akala mo'y pampaganda lang ay maaaring makapagbago ng paghinga mo sa loob lang ng 1 linggo. Simulan na natin. Dahil kung paghinga ang usapan, bawat segundo mahalaga. 1. Malunggay. Simpleng gulay, lakas baga sa araw-araw. Bata pa lang si Aling Perla, paborito na niya ang tinolang may malunggay. Pero nang magkaedad siya, unti-unting nawala ito sa hapagkainan. Wala na kasing nagluluto, sabi niya. Sa edad na 67, mas madalas na siyang bumibili ng ready-made ulam sa karinderya. Mas madali, mas mabilis. Pero kasabay ng paglayo niya sa malunggay, napansin din niyang mas madalas siyang ubuhin. Konting lamig, konting alikabok, ubo agad. Ang malunggay ay tinatawag ng ilan na superfood ng mahihirap, pero sa totoo lang, ito rin ang superpower ng mga matatanda. Dahil sa taglay nitong vitamin C, calcium, iron at antioxidants, kayang-kaya nitong palakasin ang resistensya ng katawan, lalo na ang baga. Pero ang hindi alam ng karamihan, lalo na ng seniors, ay ang isang sikreto ng malunggay, isothiocyanates. Ito'y mga compound na may kakayahang pigilin ang pamamaga ng airway at baga. Sa simpleng salita, para itong kalasag sa loob ng iyong katawan. Lalo na kung ikaw ay sensitibo sa pabango, usok, lamig o alikabok. Kapag regular kang kumakain ng malunggay, tinutulungan nitong pahupain ang iritasyon sa baga na nagiging sanhi ng pagubo. Kaya kung minsan iniisip mong, ba't kaya ako inuubo kahit wala namang sipon? Posibleng kailangan mo lang ibalik ang malunggay sa plato mo. At kung iniisip mong pang-probinsya lang ito, nagkakamali ka.
Isang kutsara lang ng dinurog na malunggay kada araw ay sapat na para magsimulang maramdaman ang epekto nito sa loob ng isang linggo. Pwede mo itong ihalo sa monggo, tinola, sinigang, scrambled egg o kahit ipalaman sa pandesal. Sa isang pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, FNRI, napatunayang may anti-inflammatory properties ang malunggay na tumutulong hindi lang sa baga kundi pati sa puso at kasukasuan. Isang bonus na hindi mo na kailangang bilhin sa mamahaling supplements. Aling perla, nang simulan niyang magtanim ulit ng malunggay sa paso sa likod ng bahay, inihalo niya ito araw-araw sa almusal niya. 2 linggo lang ang lumipas, napansin niyang mas magaan na ang paghinga niya sa gabi. Mas bihira na rin siyang ubuhin. At ang mas nakakatuwa, naging dahilan pa ito para mas madalas siyang magluto sa bahay. Naging dahilan ito para alagaan ko ulit ang sarili ko, sabi niya. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kailan mo huling kinain ang malunggay? O mas malalim pa, kailan mo huling inuna ang baga mo sa lahat ng bahagi ng katawan mo? Ang sagot ng karamihan, hindi na maalala. Pero huwag mong hayaan na makalimutan ito. Dahil minsan, ang simpleng gulay na binabalewala mo lang sa palengke ay siyang magliligtas sa iyo sa sunod na ubo o ospital. Ikalawa, luya. Ang init na kayang magpaluwag ng paghinga. Hindi lahat ng matanda ay mahilig sa luya. Para sa ilan, masyadong maanghang. Para sa iba, pang matanda lang. Pero alam mo ba sa likod ng anghang nito, may lakas na hindi matutumbasan ng kahit anong kapsula o syrup? Ang luya ay isa sa mga pinaka-epektibong pagkain na tumutulong maglinis ng plema, magpahupa ng pamamaga sa baga at lumaban sa mga mikrobyo sa paligid. At kung ikaw ay isang senior na madalas sinisipon, inuubo o barado ang ilong, baka ito na ang matagal mo nang hinahanap. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng ubo o sipon, ang lining sa loob ng ating respiratory tract ay namamaga. Para itong panlaban ng katawan sa mga mikrobyo, pero kung walang sapat na suporta mula sa pagkain, ang simpleng ubo ay maaring humantong sa matagalang hirap sa paghinga. Dito pumapasok ang luya. Ang luya ay may antibacterial, antiviral at anti-inflammatory na properties. Ibig sabihin, hindi lang nito pinapatay ang mga mikrobyo, pinapakalma rin nito ang mga daanan ng hangin sa loob ng katawan. Kapag uminom ka ng mainit na sabaw na may luya o ng tinatawag na salabat, mararamdaman mong parang gumagaan ang dibdib mo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay dahil sa aktibong sangkap ng luya na gingerol na napatunayang tumutulong sa respiratory health. Subukan mong pakuluan ang luya tuwing umaga. Kahit kalahating hiwa lang sa isang tasa ng tubig, lagyan ng konting honey o katas ng kalamansi. Isang tasa sa umaga o isa bago matulog ay malaking bagay na. Hindi mo kailangang gawing ritual, gawin mo lang siyang kaibigan sa routine mo. Ayon sa Journal of Ethnopharmacology, may pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagkonsumo ng luya ay nakabawas sa sintomas ng ubo at sipon sa mga matatandang pasyente sa loob lamang ng 2 linggo. Pero ang mas mahalagang tanong, kailan mo huling sinubukan ang salabat? Baka kasi nasubukan mo na dati, pero dahil wala kang naramdaman agad, tinigil mo. Ang totoo, hindi lahat ng epekto ay biglaan. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa konsistensya. Kung sa una ay kalahating tasa lang ang kaya mo, ayos lang. Ang mahalaga, nagsimula ka. Dahil sa bawat lagok ng salabat, hindi lang katawan ang gumagaan, pati na rin ang pakiramdam. Parang may init na yumayakap sa loob ng dibdib mo. At sa panahon ng malamig na simoy ng hangin, usok mula sa kalsada o alikabok sa bintana, ang luya ay parang tahimik na sundalong bantay ng iyong baga. Hindi mo kailangang mahalin ang lasa nito. Pero kung mahalaga sa iyo ang paghinga, baka panahon na para bigyan ito ng isa pang pagkakataon. Ikatlo, papaya, prutas ng ganda sa panlabas, lakas sa loob. Akala ko pampadumi lang yan, sabay tawa ni Mang Celso, 68 anyos.
dating driver ng jeep. Mula bata hanggang tumanda, sanay na siya sa papaya. Pero bilang dessert lang pagkatapos ng tanghalian, hindi niya akalaing ang matagal na niyang paboritong prutas ay may epekto pala sa baga niya. Noong nakaraang taon, nagkaroon siya ng matagal na ubo. Halos 3 linggo, tuloy-tuloy. Hindi raw siya makatulog sa gabi, laging parang may nakabarang plema. Nagpatingin siya, uminom ng gamot, pero bumalik pa rin. Hanggang sa may nagsabi sa kanyang kumain ulit ng papaya araw-araw. Bakit nga ba? Ang papaya ay kilala sa mataas na laman ng beta-carotene, vitamin A at vitamin C. Itong kombinasyon na ito ang responsable sa kalusugan at repair ng tissue sa loob ng katawan, lalo na sa baga. Kapag pumasok ang alikabok o mikrobyo sa ilong o lalamunan, ang unang tumatanggap nito ay ang mucous membrane. At ang beta-carotene mula sa papaya ay tumutulong panatilihing malusog ang lining na ito. Bukod pa roon, may taglay rin itong papain, isang enzyme na tumutunaw ng plema. Kaya kung ikaw ay madalas barado ang lalamunan, may ubo na parang ayaw lumabas, o hirap huminga lalo na sa gabi, baka hindi gamot ang kulang mo kundi papaya. Si Mang Celso, sa halip na kape sa hapon, nagpalit siya ng kalahating papaya. Hindi pa raw umaabot ng 1 linggo, napansin niyang mas konti na ang plema niya tuwing umaga. At ang pinakanatuwa siya, ang sarap pala ng pakiramdam kapag nakakahinga ka ng buo. Kaya na ngayon gusto kong itanong sa'yo, kailan ka huling kumain ng papaya? Hindi yung pasingit lang sa lumpiang ubos na. Yung talagang isinama mo sa routine mo. Dahil kung gusto mong lumakas ang katawan mo mula sa loob, dapat mo ring palakasin ang baga mo. At ang papaya ay isang simpleng paraan para simulan ito. At kung sa tingin mo may natututuhan ka na sa mga unang bahagi pa lang, mahalagang huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hindi lang para sa iyo ito, kundi para sa lahat ng seniors na gaya mo na gusto pang humaba ang buhay, masigla at malusog. Tandaan, hindi mo kailangang ubusin ang isang buong prutas sa isang upuan. Kahit kalahati sa umaga, kalahati sa hapon, pwede na. Pwede rin sa smoothie, salad, o simpleng prutas lang sa platito. Ang mahalaga maging bahagi ito ng lingguhan mong diet. Kagaya ng sinabi ni Mang Celso, sa dami ng gamot na naitapon ko sa ubo, hindi ko alam. Nasa prutas lang pala ang sagot. Ika-4, sibuyas, pangkaraniwan sa kusina, pang-extraordinary sa baga. Isang tanong lang, gaano kadalas kang umiyak sa sibuyas pero nakakalimutang ito'y pwedeng magpagaan ng paghinga? Ang sibuyas ay isa sa pinakakaraniwang sangkap sa lutong bahay. Panggisa, pampalasa, pangunang hakbang ng halos lahat ng ulam. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang sibuyas ay hindi lang panglasa, ito'y isang tahimik na tagalinis sa loob ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang sibuyas ay mayaman sa sulfur compounds gaya ng allyl sulfide at cysteine sulfoxide. Ito ang mga natural na sangkap na tumutunaw ng plema, lumalaban sa inflammation, tumatayong natural expectorant sa loob ng baga. Kapag may plema sa baga, mas nahihirapan tayong huminga. Yung pakiramdam na parang may mabigat sa dibdib, kilala mo ba yan? At sa mga seniors, mas mabagal ang paglabas ng plema. Kaya kung hindi ito matutulungan sa pamamagitan ng pagkain, naiipon ito sa loob ng baga at nagiging sanhi ng madalas na pagubo, pagkahapo at minsan pulmonya. Pero kapag kumain ka ng hilaw o luto ngunit buo pa rin ang nutrients ng sibuyas, para itong walis sa loob ng respiratory system mo. Niluluwag nito ang daanan ng hangin at tinutulungan kang mailabas ang dumi o mucus na nandoon. May dagdag pa, ang sibuyas ay may quercetin, isang antioxidant na tumutulong pigilan ang paglala ng allergy reaction sa baga. Kung ikaw ay sensitibo sa pabango, usok ng karinderya, pabango ng tricycle driver o simpleng alikabok sa kurtina, mahalaga sa iyo ang quercetin.
At guess what? Nasa sibuyas ito. Ngayon baka iniisip mo, kailangan bang hilaw? Hindi naman kailangan. Pero kung kaya mo, subukan mong magdagdag ng konting hilaw na sibuyas sa kamatis salad, itlog o sinangag. Pwede rin itong ihalo sa suka bilang sausawan. Kahit maliit na portion lang araw-araw ay makatutulong. At kung hindi mo talaga kaya ang hilaw, huwag kang mag-alala. Kahit sa ginisang gulay, sinigang, tinola o kahit omelette, basta huwag lang masyadong overcooked para hindi mawala ang nutrients. Ang sibuyas din ay may antibacterial properties, kaya habang nililinis nito ang baga mo, nilalabanan din nito ang mga mikrobyong gustong pasukin ang katawan mo sa pamamagitan ng ilong at bibig. Tandaan, sa panahon ng usok, polusyon, pabango, spray, at kung ano-ano pa sa hangin, ang baga ng isang senior ay laging nasa panganib. Pero kung regular kang kakain ng pagkain gaya ng sibuyas, binibigyan mo ng armas ang katawan mo para ipaglaban ang bawat hinga. Mura, nasa palengke, nasa kusina mo na. Ang tanong lang, ginagamit mo ba ito hindi lang sa ulam kundi para rin sa kalusugan mo? Ikalima bawang, maliit, pero matapang tahimik na tagapagtanggol ng baga. Si Aling Ligaya ay 74 na anyos, tahimik lang na naninirahan sa tabing ilog. Dati siyang mananahi. Ngayon mahilig na lang siyang magtanim ng mga damot, halamang gamot sa likod ng bahay. Pero may isa raw siyang hindi kailanman pinutol sa kanyang routine, ang pagkain ng bawang tuwing umaga. Bawang ang sikreto ko, bulong niya, sabay tawa. Hindi ito dahil sa lasa, kundi dahil sa nararamdaman niyang gaan sa dibdib tuwing kakain siya nito. Sa edad niya, bihira siyang ubuhin, bihira rin siyang sipunin, at halos di mo aakalain na lagpas 70 siya. Ano nga ba ang meron sa bawang at bakit ito pinaniniwalaang panangga sa ubo, sipon at maging sa pulmonya? Ang bawang ay may alisin, isang aktibong compound na may antibacterial, antiviral at antifungal na katangian. Kapag kinain mo ito, lalo na kung hilaw o bahagyang luto lang, tumutulong itong pumatay ng mikrobyo sa respiratory system bago pa man ito makasira ng baga. Parang bodyguard sa loob ng katawan mo, tahimik pero palaban. Bukod pa ron, ang allicin ay nakakapag-relax ng blood vessels sa katawan. Anong kinalaman nito sa baga? Simple lang. Kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas maayos ang oxygen exchange sa lungs. Mas maluwag ang paghinga, mas magaan ang dibdib, mas mataas ang energy. Kung ikaw ay isang senior na madaling hingalin, na konting kilos lang ay parang kulang na ang hangin, baka hindi lang ito dahil sa edad. Baka kulang ka sa sustansyang nakukuha mula sa simpleng pagkain gaya ng bawang. Pwede mo itong idagdag sa sinigang, tinola, salted gulay o kahit ipari sa itlog. Pero kung gusto mong sundan ang estilo ni Aling Ligaya, tinutusta raw niya ang 2 butil ng bawang sa kawali, dinudurog at hinahalo sa mainit na tubig. Iniinom niya ito tuwing umaga na parang bawang tea. Hindi raw masarap, pero siguradong mas epektibo kaysa sa iniinom ng kapitbahay niyang laging sinisipon. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang ay nakakabawas ng tsansa sa respiratory infections gaya ng bronchitis at pneumonia, lalo na sa matatandang may mahihinang baga. At sa panahong sobrang polluted na ng hangin, ang bawat butil ng bawang ay parang shield na proteksyon sa paghinga mo. Minsan tinatanong ng mga apo ni Aling Ligaya, "Lola, paano kang di tinatamaan ng ubo gaya ni Itay?" Ang sagot niya, kasi anak, bawang ang laman ng tiyan ko, hindi soft drinks." Napakasimpleng sagot, pero may dalang leksyon. Dahil sa huli, hindi ang edad ang dahilan ng sakit, kundi ang mga pinipili nating ilagay sa katawan araw-araw. Ikanim, bangus, isdang abot kaya, omega-3 na panglunas sa baga. Sa araw-araw na pwesto ni Mang Delphine sa gilid ng palengke, palagi mong makikitang may 2 bagay sa kanyang mesa. Timbangan at isang maliit na thermos
ng sabaw ng bangus. Paminsan-minsan lang ako mag-ulam ng karne, aniya. Pero kapag bangus, hindi ako nagpapalampas. Mang Delfin, 71 taon, dating tindero ng isda. Sa edad niya, bihira siyang ubuhin at sa kabila ng maalikabok na pwesto sa palengke, malakas pa rin ang kanyang boses, masigla pa rin ang katawan. Ang sikreto, hindi vitamins, hindi gatas, kundi omega-3 mula sa bangus. Ang bangus ay kilalang isda sa Pilipinas, masarap, abot kaya at laging present sa mga lutuin ng mga nanay at lola natin. Pero hindi lang ito basta isda. Ito ay isa sa mga pinakamayamang source ng omega-3 fatty acids, isang uri ng healthy fat na kayang pahupain ang pamamaga sa katawan, lalo na sa baga. Kapag ang baga ay namamaga, ito ang dahilan ng madalas na pag-ubo, paghingal at hirap sa paghinga. Parang may laging bumabara, parang kulang ang hangin, lalo na sa mga seniors kung saan ang natural na kapasidad ng baga ay unti-unting bumababa, kailangan ng pagkain na hindi lang masustansya, kundi aktibong panlaban sa inflamasyon. At dito pumapasok ang bangus. Hindi mo kailangan ng mamahaling salmon para lang makakuha ng omega-3. Sa isang regular na serving ng nilagang o inihaw na bangus, sapat na ang omega-3 dose para makatulong sa pagpababa ng inflammation sa respiratory tract, pagpapalakas ng daloy ng oxygen sa katawan, pagbawas ng tsansa ng ubot-sipon, pagtaas ng enerhiya at lakas ng hinga. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumakain ng omega-3 rich fish tulad ng bangus 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay mas mababa ang risk ng chronic lung diseases tulad ng asthma, COPD at bronchitis. Kaya nga raw kahit simple lang ang ulam ni Mang Delfin, hindi siya nawawalan ng bangus. Pag sinigang bangus, pag prito bangus, minsan sinisig ko pa yan para sa anak ko, sabi niya. Pero paalala rin niya, huwag puro prito, sayang ang omega-3 kung nilunod mo sa mantika. Kung gusto mong sundan si Mang Delfin, subukan mong maghanda ng bangus na inihaw, nilaga, o may sabaw, sinigang, paksiw, masustansya na makakatulong pa sa baga mo. Ang bangus din ay may selenium, isa pang mineral na tumutulong sa immune system para labanan ang impeksyon. Sa panahon ng usok sa labas, usok sa kusina at stress sa katawan, ang bawat kutsara ng bangus ay parang pahinga sa baga mo. Hindi ito milagro. Pero kung ang katawan ay laging binibigyan ng tamang pagkain, ang epekto nito ay parang milagro rin. Ikapito, kamote. Galing sa lupa, ginhawa sa paghinga. Si Aling Doray ay 75 anyos. Tahimik lang siyang nakatira sa maliit na bahay sa dulo ng eskinita, pero kilala siya ng buong barangay. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa amoy ng nilagang kamote tuwing umaga. Mula Lunes hanggang Linggo, laging may mainit na singaw mula sa maliit niyang kalan. Paminsan rice, paminsan tinapay, pero palaging may kamote, sabi niya, sabay abot ng isang piraso sa apo. Pero hindi lang ito dahil sa panlasa. Matagal nang napansin ni Aling Doray na tuwing may kamote siya sa agahan, mas magaan ang paghinga niya buong araw. Hindi siya madaling hingalin, mas bihira siyang ubuhin, at sa gabi hindi siya nagigising sa gitna ng plema. Ano nga bang meron sa simpleng kamote? Ang kamote ay isa sa pinaka-underrated na prutas gulay sa hapagkainan. Pero kung titingnan sa nutrisyon, punong-puno ito ng beta-carotene, isang antioxidant na nako-convert sa vitamin A sa loob ng katawan. At anong ginagawa ng vitamina A? Ito ang nagpapanatiling malusog sa mucous lining ng ating ilong, lalamunan at baga. Ito ang unang depensa ng katawan sa usok, alikabok, lamig, virus at bakterya. Kapag mahina ang lining na ito, madaling kapitan ng ubo, sipon at pangangati sa lalamunan. Pero kapag malakas ito, parang may protection ang katawan mo. Parang may invisible na shield sa baga mo. Bukod pa rito, ang kamote ay may mataas na fiber content
na tumutulong linisin ang tiyan. At ayon sa modernong siyensya, may direktang koneksyon ang bituka at baga. Kapag malinis ang tiyan, mas malakas ang resistensya. At kapag malakas ang resistensya, mas malusog ang baga. Sa madaling salita, malinis na tiyan, malakas na baga. Kaya pala si Aling Doray, kahit hindi uminom ng multivitamins, ay bihirang dapuan ng ubo o sipon. Isang pirasong kamote lang raw sa umaga, sinisinghot ang usok ng kalan pero hindi hinahapo. May araw na hinahalo niya ito sa ginisang ampalaya. May araw naman na piniprito sa konting mantika parang fries. Pero paborito raw niya ang simpleng nilaga, mainit, malambot at parang yakap sa loob ng katawan. Kung iniisip mong wala ka namang hika o sakit sa baga, isipin mo ulit, mas mainam nang pigilin bago lumala kaysa gamutin kapag huli na. At kung budget ang iniisip mo, ang kamote ay isa sa pinakamura pero pinakamasustansyang pagkain para sa mga senior. Walang gimmick, walang side effect, nanggaling lang sa lupa pero direktang tumutulong sa paghinga. Sabi nga ni Aling Doray, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Minsan kailangan mo lang balikan ang simpleng pagkain na kinalakihan mo. Ikawalo, dark chocolate matamis na ginhawa para sa iyong paghinga. Kapag sinabing pampalakas ng baga, siguradong huli sa isipan ang tsokolate. Pero alam mo ba ang dark chocolate? Oo, yung may mataas na cocoa content ay may sangkap na pwedeng makatulong sa iyong paghinga. Ito ay dahil sa compound na tinatawag na theobromine. Ang theobromine ay isang natural na stimulant na may kakayahang magpaluwag ng bronchial tubes sa loob ng baga. Ibig sabihin, kapag medyo masikip ang dibdib mo o parang barado ang daanan ng hangin, ang tamang dami ng dark chocolate ay maaaring makatulong para mag-relax ang iyong airways. Hindi lang yon, ang theobromine ay may epekto ring pampakalma sa central nervous system. Kaya habang pinapadali nito ang paghinga, nakakatulong din itong pababain ang stress levels na madalas ay nagpapalala ng ubo o hingal. Stress, siyempre muscle tension, siyempre mas mahirap huminga. Dark chocolate, siya sa theobromine, siya luwag sa pakiramdam. Pero hindi lahat ng tsokolate ay pare-pareho. Hindi ito ang sweet chocolate bar na madalas mong makita sa tindahan. Ang kailangan mo ay dark chocolate na may at least 70% cocoa content. Mas mataas ang cocoa, mas mataas ang theobromine. At mas kaunti ang asukal na siyempre mas maganda para sa kalusugan mo. Isang maliit na piraso sa isang araw, mga kasing laki ng kalahating posporo ay sapat na. Hindi kailangan paramihan. Hindi ito dessert na pampataba. Ito'y functional food na kapag tama ang dami at uri ay may tunay na benepisyo. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Frontiers in Pharmacology, ang theobromine sa dark chocolate ay nakitaan ng potential na alternative support sa mild asthma at respiratory distress. Bagamat hindi ito gamot, isa itong simpleng dagdag sa diet na makatutulong bilang suporta sa iyong baga, lalo na kung senior ka na. At bonus, kapag kumakain ka ng tsokolate, masaya ka. At ayon sa siyensya, kapag masaya ka, bumababa ang inflammation markers sa katawan. Ibig sabihin, kahit sa paraang hindi mo namamalayan, ang dark chocolate ay maaaring magpabuti sa iyong overall respiratory health. Kaya pwede palang makatulong ang tamang tsokolate sa iyong paghinga. Hindi bilang panlinlang, kundi bilang pampatibay. Ngayong natapos na natin ang 8 pagkain na kayang palakasin, linisin at protektahan ang iyong baga, isang tanong ang nais naming iwan sa iyo. Anong isa sa mga ito ang kaya mong simulan bukas? Hindi mo kailangang baguhin lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay isang maliit na hakbang, araw-araw. Dahil minsan, ang isang hiwa ng kamote, isang kutsara ng malunggay, o isang tasa ng salabat ay sapat na para magsimulang bumuti ang iyong kalagayan. Kung ikaw ay gaya ng libu-libong seniors na naghahanap ng tunay na lunas,
hindi lang pampagaan sa pakiramdam, kundi panghabambuhay na lakas, nandito ang Gintong Edad para samahan ka. Mag-comment ka sa baba ng Ginhawa sa Baga kung gusto mong maging bahagi ng komunidad ng mas malalakas na seniors. Mag-subscribe ka na rin para sa mga susunod naming videos na tulad nito. At kung may kakilala kang senior na palaging inuubo o hinihingal, i-share mo ito sa kanya. Dahil ang paghinga ay hindi lang karapatan, ito ay paalala na may lakas ka pa.